Good morning. Amen. Sige po, batiin po natin yung mga katabi natin. Happy New Year! Yan, 2026 na po. Happy New Year po sa lahat. Naka-vacation po pa po yata yung iba. Yan. Purihin po ang Panginoon. At tayo po ay nasa unang linggo ng taong 2026. Amen. At bagong taon na naman po ang ibibigay sa atin ng Panginoon. At hindi natin alam what will happen, pero yung pag-asa po natin ay nasa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. So sige po, hindi na po natin patatagalin. Tayo po ay mananalangin na, no? Gusto nating pasalamatan talaga ang Panginoon sa ginawa niya sa natapos po na taong 2025. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon. Sa dami ng kabutihan mo, hindi na namin, Panginoon, mabibilang. God. At nagpapatuloy po yung kabutihan mo na yan. Hindi tumitigil. At hindi ka nagsasawa, Panginoon, na iparanas at ipagkaloob ang kabutihan na yan sa bawat isa na naririto, Panginoon. Salamat po. Patuloy, Panginoon, na nawa itong taon na to ay maluwalhati ka pa namin, mas maibigay pa namin kung ano yung nararapat sa iyo, mas masamba ka pa namin, at mas ibigin ka pa namin ng malalim, Panginoong Jesus. At patuloy, Panginoon, sa umaga na to, lahat ng merong hindi magandang nararamdaman, like Kale, we pray for your healing touch. Kompleto na po yung kagalingan niya in Jesus' name, Lord God. Salamat po, Banal na Espiritu, manguna't maghari ka at mangusap ka. In Jesus' name, Amen. 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 At welcome po sa SCM. Meron tayong bisita, si Kai. Pamangkin ko po siya. Siya po ay taga Pampanga. No, anak siya ni Puti, doon sa mga nakakakilala sa pamilya ko. Ha? Apo ni Ate RC. Ayan. So, buksan na po natin ang ating mga Biblia. Sa 2 Timothy po tayo. Chapter 1, verses 3 to 10. Second Timothy chapter 1, verses 3 to 10. Nakita na po natin. Amen. Sabi po rito, basahin po natin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat. Tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na sabik akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, pinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Salamat, Panginoon, sa pagbabasa po ng iyong salita. Patuloy na hinihingi po namin ang iyong kapahayagan
maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na to. At itong panahon na to, hindi na po panahon ng mga hindi nagseseryoso, Panginoon. Kaya ang dalangin namin, masimulan namin ang taon na kami po, Panginoon, ay mas lalo pang magseseryoso ayon sa iyong pagkatawag. Salamat po, in Jesus' name. Amen. So ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo. So alam naman natin, si Timoteo po ay inalagaan po yan ni Pablo. Minentor niya itong mabuti. Amen? Si Timoteo. Bagamat sinasabi niya rito sa ating pong binasa ng mga verses, na si Timoteo po ay galing sa pamilya din ng born again, kung makikita niyo po. Bakit? Yung lola niya, di ba? Sabi niya rito doon sa verse 5, yung pananampalataya niya, katulad ng kanyang Lola Loida, at ng kanyang nanay na si Eunice. So makita natin yung impact po ng family pagka sa anak. Amen? Makita natin yung impact ng pamilya sa mga anak ay talaga pong nagbubunga ito, basta hindi lang tayong titigil para yung mga anak-anak po ng mga Kristiyano ay maging mga tunay na Kristiyano. Hindi porke sinasama yung anak sa iglesia, tandaan nyo po ay Kristiyano na sila. Kailangan, pag dumating ang panahon, marunong na silang umunawa, kailangan nilang ma-born again. Amen. So, malaki yung magiging impact po ng mga magulang. So, bagong taon, sabi ng mga nakababasa ko sa social media, New Year, New You. Diba? Bagong taon, bagong ikaw. Bakit? Ano bang ginawa sa'yo ng bagong taon? Paano kanya nabago? Yung taon na bago, pero ikaw kaya na bago. No? Sabi doon, hindi siya dapat sabihin ganon. Gusto mo talagang mabago ka? No Christ ang output, new you. Tama po? Kilalanin mo si Kristo, ang magiging output niyan, bagong ikaw. Hindi dahil nagbagong taon ay bago ka na. Sa pasimula lang yan, alam na po natin lahat yan, yung mga nag-New Year's resolution, sa pasimula lang yan. After ng mga ilang panahon, tingnan mo, wala na sila uli. Pero kung kinikilala mo si Kristo, ang pagbabago sa buhay mo ay makikita at nagpapatuloy, nagpo-progreso. Amen po? Day by day, ang pagbabago mo dahil kumikilala ka kay Kristo ay naroon. So sabi, start the new year right. Paano sisimulan ang bagong taon ng tama? Simulan mo sa Diyos. Amen? So we need to start our year right to the Lord, with the Lord, and for the Lord. Nothing else matter. Wala nang ibang dahilan. No? Simulan mo yung bagong taon mo sa Panginoon, kasama ang Panginoon, para sa Panginoon. Dahil namuhi naman natin sa Kanya eh. At tayo po ay nilalang niya para sa Kanya. Amen? Kumbaga, alam na natin. These are basic things na alam na po natin. Kaya kailangan sinasabuhay po natin. Pero, introduction lang po yan. Ang talagang pag-aaralan natin ngayon ay yung pagiging manggagawa ni Timothy. Amen? So, alam po natin na si Timoteo po, alam nyo, si Pablo, minentor niya si Timoteo. Sa pamamagitan ni Timoteo, Pablo and Timothy lang po ang pinag-uusapan natin nakapagtayo po sila ng napakaraming church. Amen? Dahil si Pablo, dinisciple si Timothy nag-disciple, alam niyo yun yung naging output. Kaya halos karamihan ng book in the New Testament ay sulat ni Pablo. No? So si Timothy po ay isang manggagawa. Paano siya dinescribe ni Pablo? Sabi niya, di ba? Mayroon siyang tapat na pananampalataya. No? Sabi po doon sa verse 5. Meron siyang tapat na pananampalataya at naaalala niya rin kapag lumuluha si
Timothy bilang isang worker. Yan, bagong taon, hindi naman po kalungkutan yung pag-uusapan natin. Kaya lang, bilang isang manggagawa po ng Diyos, yung pagluha po sa isang gawain sa iglesia bilang born again, ay ito po ay normal na nagaganap. Hindi po siya hindi normal. Kundi normal lamang na ang mga manggagawa, ang mga lingkod po ng Diyos, mayroon po talaga silang pagluha. Anong niluluha nila? Niluluha nila, kita nyo nga si Jeremiah, the weeping prophet. Anong laging niluluha ni Jeremiah? Yung kanyang bayan. Amen? Bakit? Yung bayan niya matitigas ang ulo, ayaw sumunod sa Diyos. Kaya iniluluha ngayon sa Panginoon. Lahat po ng manggagawa ng Diyos lumuluha. Hindi dahil sa personal niyang problema. Lumuluha sila sa tao. Tama po ba? Sa tao na madalas na pinapanalangin pero nakikita mo ay hindi pa rin sumusunod ang mga tao. Katulad po ni Pablo, tayo po ay very much thankful and grateful sa mga manggagawa, sa mga workers who really work for the Lord. Meron kasi, workers daw sila, but they do not work for the Lord. Kaya yung mga tunay na workers, nagpapasalamat po tayo sa mga kamanggagawa po natin sa Panginoon. Bakit? Ang mga workers, ang iglesia po, alam na natin, tayo po ay body of Christ. Amen. Tayo po ay katawan ni Kristo. At ang katawan po ni Kristo ay may mga kanya-kanyang bahagi at may kanya-kanyang gawain. Kaya lahat ng mananampalataya ay tinawag para maglingkod sa Diyos. We are all called to serve. Amen. Kaya nagpapasalamat po tayo sa lahat ng manggagawa, sa lahat ng bumubuo ng katawan ni Kristo. Last year lang yung last Sunday, tayo po ay nanghingi ng deliverance sa ating Panginoon. Amen? Actually, matagal na po tayong pinalaya ng Diyos eh. We are already delivered. We are already free. Malaya na po tayo on the purpose. Bakit tayo pinalaya ng Diyos? On the purpose of pursuing your works. Amen? Your ministry to the Lord. Tingnan niyo po sa mundo. Ano yung pinag-uhusay nila? Uy, ano na ako? Ako pinagdaanan ko to eh. Sabi ko talaga sa sarili ko, at the age of 35, dapat successful na yung career ko. Diba pinag-aasaman ng mundo yan? Pinagsisikapan ng mundo. Yung career nila dito sa lupa. Na, o kung ikay empleyado, like Brother Elmer, at marami pang empleyado rito, di ba? Ano ang dinidesire natin? Siyempre naman, ma-promote ka, di ba, Brad? Wala naman sigurong tatanggi sa inyo na ng promotion. Tama po ba? So, ano yun? Kumbaga, pag-unlad po yun ng career work mo dito sa pinapasukan mo dito sa lupa. May mga ganyan. Hindi naman po masama yan. Uulitin natin, hindi masama yung mga ganyan. Isipin mo, ano yung career path mo. Isipin mo, okay ba yung takbo ng career mo? Ayan. Sa mga singles, yan, kumusta yung mga career nyo? Yan yung pinagsusumikapan. Kahit hindi single, buti pa yung career sa mundo, pinagsusumikapan nilang umunlad. Gets nyo? Pero yung career sa Panginoon, hindi nila pinagsusumikapang umunlad. Kaya nga tayo pinalaya po ng Diyos para i-pursue po natin yung works po natin, yung ministry po natin, para kanino? Para sa Panginoon. Kapag tatanungin ko kayo, kumusta ang career mo sa Lord? Tinawag ko po siya, sa akin lang ito, tinawag po natin siyang spiritual career.
Kumusta? Umuunlad ba yung karir mo? O ikaw yung mananampalataya na ilang taon na, ganyan ka pa rin. Dahil hindi nagde-desire, hindi nag-aasam. No? Walang pag-asam, walang pakialam. Kung ganito ako, ganito na lang ako. Kung ako'y ushering, hanggang ushering. Pero di ba, generous ang Lord po natin. Kaya niyang magbigay ng napakaraming gifts para ano, para magamit mo yung mga talento na yon, yung mga gifts na yon para sa kanyang kaharian. So kung nagagamit ka sa isang ministry, Lord, gusto ko rin someday matutunan ko rin yon. Yung mga ganun po ba? Hindi naman po yun alam mo yon? Hindi yun pagnanasa ng pagtaas ng ating mga ego spiritually, but nasa puso mo naman yon. Ikaw at ako, alam mo, kung nagdi-desire ka niyan, alam mo kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kung yan ay for ego lamang or hindi. Tama po ba? Walang ibang makapagsasabi niyan na halimbawa gusto mo ng ganito. Kung yan, ninanais mo na yan, ay for your heart talaga, para sa Panginoon, or just for your pride. Para makita nila, magaling ako. Para kahit saan ako nagdalhin, kaya kong gawin. Makita nila, very special ako sa church. Again, inuulit-ulit po natin. Walang special dito kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. So tayo po ay pinalaya na ng Panginoon, again, to pursue our spiritual career with the Lord, to the Lord, and for the Lord. Kailangan pinupush natin, pinupurso po natin. Kaya nga, meron ditong mga paalala na binigay ni Pablo kay Timoteo na siya po nating i-a-adapt sa panahon po natin ngayon. Mga paalala at tagubilin sa isang lingkod ng Diyos. Dahil halos karamihan po dito ay lingkod na ng Diyos. Amen. Wala naman pong bago na rito, walang bata sa pananampalataya. Halos lahat ay lingkod na ng Diyos. Una, sabi rito ni Pablo kay Timoteo, mababasa po natin yan sa verse 6, dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulin tinanggap mo. Kanino niya tinanggap yung tungkulin na yun? Kay Pablo ba? Hindi po, di ba? Kanino po tinanggap ang tungkulin? Sa Diyos. At ang nagpatong lamang ng kamay sa kanya to minister ay si Pablo. Amen. So, ang mga tungkulin po na meron tayo ay hindi galing kay pastora o kung kanino man dito. Tama po? Ang mga tungkulin na meron tayo sa iglesia ay galing po sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbibigay ng tungkulin. Kaya ang paalala ni Pablo rito, maging masigasig ka sa pagtupad sa iyong tungkulin na tinanggap mo sa Diyos. Kung noong isang taon ay masigasig ka na sa pagtupad mo sa tungkulin mo sa Diyos, ngayong bagong taon, mas lalo mong pagsigasigin ang sarili mo sa paglilingkod sa Diyos. Bakit ito yung unang katuruan natin for the new year? Bakit hindi? Lahat po tayo ay tinawag dahil tayo po ay mga lingkod ng Diyos. Tama? Ano ba gagawin mo sa iglesia? Ano ba gagawin natin sa iglesia? Hindi ba maglingkod? Tama po? Walang bossing-bossing dito. Ang bossing dito ang Diyos. Amen. Kaya nga lagi ko sinasabi kahit sa mga leaders, hindi tayo gumagalaw ng basta-basta lang. Hinihintay natin kung anong kalooban ng Diyos, kung anong tamang panahon ng Diyos, doon tayo gagalaw. Pero yung kung tayo ay sa ating mga sarili, hindi po. Dahil sumasagot po ang Diyos. Yan po yung maliwanag. For how many years na ako po ay namuno dito sa SCM, nakita ko po ang katapatan ng Diyos kung paano siya sumagot. Sabi ko, madalas, lalo na po ng mga unang panahon, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam ang magiging decision ko. Wala talaga, blanco, kasi wala naman akong, hindi ko naman pinangarap na maging pastor. No? Lalo na nung mga panahon na tinatayo ito,
Pastora, yung trusses daw. Hindi ko masabi sa kanila, hindi ko alam yung trusses. Hindi ko maintindihan yung mga ganong termino. Yung mga ano daw, yung bakal ganitong size. Parang alam mo yun, nagsasalita sila na hindi ko masabi na, ano ba yun? No? Pero dahil po sa katapatan ng Diyos, ang lahat ay nabuo at patuloy niyang binubuo. Kahit po tayo, nagpapatuloy po ang pagbuo ng Diyos sa atin. Yun po ay kung tayo po ay magpapabuo. Sabi ni Pablo rito, pinatungan niya ng kamay sa ulo si Timoteo nang siya po ay maglingkod. Dito po sa ating iglesia, hindi tayo basta-basta nagpapatong din ng kamay. Para ang isang tao ay, kunwari sabihin mo siya ay pastor na, siya ay gagawin mong leader, unless God speaks to me and to that person and to the congregation. Amen? Kasi sabi po rito sa 1 Timothy 5:22, tingnan niyo po. 1 Timothy, konti lang, lipat niyo lang ng konti yung Bible niyo. Sabi po rito, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sinuman upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Ito pa rin po ay paalala ni Pablo kay Timoteo. Kasi minsan, tayong mga tao, masyado tayong nagmamadali. Nakita mo lang ang sigasig, nakita mo lang ang sipag, gagawin mo na agad worker, pagpe-pray mo na, ikaw ay isa ng ganyan. Hindi, maraming beses na nagkamali po tayo sa ganyan. Amen. Kaya ngayon, nag-iingat po talaga tayo kahit wala at marami pong kulang pa ang SCM na workers and leaders, mga maraming gawain na wala pa talagang nagko-commit sa mga ministry na meron tayo. Kahit po tayo ay kulang sa manggagawa, hindi po tayo basta-basta nagpapatong ng kamay para ang isang Kristiyano ay gawing leader or worker unless God says so. Amen? At ang Diyos po ay nagko-confirm. First, unang tao na, ano bang tawag doon, yung ginawa natin last year? Darcy? Unang tao na pinag-pray ko, dahil for how many years, nagpe-pray tayo ng youth leader. No? Commissioning. Unang tao na kinomission ko sa iglesia na to ay ang anak ko. And that is not because she is my daughter. Ilang taon yon at nakita ko ang confirmation ng Panginoon kahit po tagalabas ng SCM. At yung pala siya ay meron na rin pangungusap sa kanya ang Diyos. Yun yung gusto kong sabihin. Na hindi tayo basta-basta nagpapatong, kasi walang leader sa children, kailangan may leader. Sige, si ano na lang. Yung mga salitang, sige, siya na lang. Yung may lang, sige, siya na lang. Hindi po natin yun ginagawa. Dahil gusto natin makatiyak, tinawag talaga siya ng Diyos para sa gawain na yan. Amen. At naniniwala po ako, kayo din, noong mga panahon na kayo ay nakomisyon, kasi marami po sa inyo, ang nag-commission na sa inyo ay si Pastor Reyna. No? Marami sa inyo, naniniwala ako, nung kayo ay kinomission na pastor natin dati, you know for a fact in yourself na kayo talaga ay tinawag ng Diyos para sa ganyang gawain. Pero yan po, ang mga bagay na to, wala nang permanente, magkakaroon yan ng mga pagbabago. Amen. So, hindi po tayong basta-basta nagpapatong ng kamay o hindi tayong basta-basta nagpe-pray sa ulo para i-commission ang isang mananampalataya just because kulang po tayo sa workers. Nakita nyo naman, for how many years nakukonti tayo?
Amen po? Hindi tayo basta bunot ng kusin. Oh, Brad, ikaw na. Total, bago ka dito eh. Ikaw na. Hindi po natin yon ginagawa. Kahit wala pa po tayo noong discipleship training, hindi po natin ginagawa o naging gawi na basta-basta na lang humugot ng isang worker. Alam niyo ba, pagbabasahin po natin ang characteristics ng isang worker, sa palagay ko, kaya kahit kayo magsasabi, hindi pala ako pasado. Nabasa niyo na ba yun? Kung anong katangian ng isang manggagawa? Bukod ang leader po ha, katangian ng isang leader at katangian ng isang manggagawa. Saan ba yung makikita? Teka lang. Dito rin po sa Timothy. Doon na lang tayo sa tagapaglingkod. Wag na doon sa tagapangasiwa. 1 Timothy chapter 3 verse 8. Tingnan niyo po ito. Nakita niyo na po? 1 Timothy chapter 3, simulan po natin sa verse 8. Ito po, manggagawa, tagapaglingkod. Kung babasahin niyo naman po yung 1 Timothy chapter 3, simulan mo sa verse 1, yan ay mga tagapangasiwa. Yan po yung mga leaders. Tingnan natin ang mga workers. Kailangan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa iglesia ay marangal. Tingnan niyo to ha. Tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino, hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan din isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa iglesia kung married na po ito. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nakita niyo po gano'ng kabigat ang mga characteristics ng Biblia para ang isang Kristiyano ay maging manggagawa. Hindi porke mabait ka, manggagawa ka na. Hindi porke masipag ka, manggagawa ka na. Hindi porke magaling ka, manggagawa ka na. Pero minsan, nangyayari po yung mga bagay na yan. Pero dito po natin, alam nyo, kung susundin po natin to, medyo mahihirapan po tayo. Amen? Hindi ko po sinasabing hindi tayo sumusunod sa Biblia, pero what I'm trying to say is, we give consideration para maging worker ang isang Kristiyano. Lalo't nakikita naman natin, ang puso niya ay nasa Panginoon naman talaga. Amen? So nakita nyo gano'n po kabigat ang katangian ng isang tagapaglingkod sa iglesia. Kung ikaw ay magiging tagapaglingkod ng iglesia, marami dapat dito ay makikita sa iyo. Marangal, tapat mangusap, hindi sakim, kailangang alam niya at kaya niyang pamunuan ang kanyang sambahayan, napapasunod niya ang kanyang mga anak. Amen. Dahil kung hindi mo yan nagagawa, kapatid, medyo nagpo-fall tayo dito sa characteristics na ito. Amen? Kaya lagi ko po itong sinasabi sa inyo, hindi po biro ang isang manggagawa ng Diyos. Na hindi tayo naglalaro po dito. Hindi rin po tayo, para lang may magawa tayo, hindi po. Kung hindi, ito po ang nais ng Panginoon. Pangalawa, sabi rito, ano po yung paalala sa atin bilang manggagawa ng Diyos? Verse 7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Ayan. Ano po ito?
paalala na huwag po tayong matakot. No? Marami pa rin po tayong kinatatakutan sa totoo lang. Bilang mga tagapaglingkod, manggagawa po ng Diyos, marami tayong kinatatakutan. Natatakot tayong tumayo dito. Tama ba? No? Natatakot. It's about time. Huwag na po tayong matakot. Sabi rito, hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung hindi, espiritu ng kapangyarihan. Amen. So, Acts 1:8, we have the power. Binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos na tayo po'y tumanggap at mapasa atin ang banal na espiritu. Kaya kung ano man po yung sa una talaga nakakapangatog ng tuhod, ng paa, halos hindi ka makatayo, no? Sa una lang yon. Pero pag naman kasi nga hindi naman ikaw talaga yung gumagawa. Nakukuha niyo po yung punto ko. Dahil hindi naman talaga ikaw yung gumagawa. Kaya nagkakaroon ka ng confidence dahil nagpapagamit ka lang. Nakabatay po tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasa atin. Amen. Kaya wag na po tayong matakot. Takot mag-evangelize. Bakit? Sasabihin nila, ano ba sasabihin ko? Paano ba mag-evangelize? Paano ba humayo? Maraming Kristiyano, kahit Kristiyano na, takot pa rin pong mag-evangelize. So paulit-ulit, pinapaalala natin, sinasabi natin, sabihin mo, sino si Kristo? Ganun lang. Yun ang evangelize mo. Diba? Paano mo nakilala si Kristo? Anong ginawa ni Kristo sa buhay mo? Nakapag-evangelize ka na noon. Hindi naman kailangan mag-aral ka pa ng theology para lang makapag-evangelize ka, makahayo ka, makapag-share ka ng gospel. Hindi na po kailangan yun. Ang kailangan ng Diyos ay puso ng isang tunay at tapat na tagapaglingkod ng Diyos. Pangatlo, nasa verse 8 to 9, yung mga paalala po sa atin. Sabi rito, kaya huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Doon po muna tayo. Sabi rito, paalala po sa atin, paalala ito ni Pablo kay Timoteo, pero sinasabi rin po sa atin ng Biblia, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o yung pagkabilanggo ni Pablo. Bili niya kay Timoteo. Bakit ba nabilanggo si Pablo? Dahil sa gospel. Amen? Hindi siya nahihirapan, hindi siya bat-bat ng problema dahil sa mga personal niyang problema, hindi po. Alam na, ikaw, kapatid, at ako, alam nating lahat, bakit nahihirapan si Pablo? At yung iba pang mga alagad ni Kristo, yun ay dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Amen? Kaya sabi po rito, huwag mong ikakahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Kumbaga, maging proud po tayo sa ating Diyos, maging proud tayo kay Jesus Christ. Uy, alam mo ba, tinugon ni Lord yung prayer ko. Yung family ko ngayon, magkakasama. Yung family ko ngayon, buo na. Yung family ko ngayon, magkakasundo na. Yung mga ganyan ba, mag-pray ka, nasa public place kayo, kumain kayo sa McDonald's, mag-pray ka. Ay, nakakaya, daming tao. Diba? Sabi, wag mo ikakahiya. Ano ba, wala naman pakialam ang tao ngayon eh. Kung anong gawin mo, wag ka lang magugulo. Amen? Sa mga public places, hindi po dapat ikinakahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Kapag ikaw ay isang Kristiyano na at habit mo na talaga yung mga gawain na ganito, kahit nasan ka, kahit saan ka dalhin, pagka oras ng panalangin mo, mananalangin ka. Naano niyo po? Kapag oras ng gawa mo ng ganito, devotion mo, magde-devotion ka. It doesn't matter kung nasaan ka. Basta oras mo sa Panginoon, oras mo sa Panginoon. No? Huwag po natin ikakahiya yung gospel, yung pagpatotoo natin sa Panginoong Jesus. Huwag natin ikakahiya si Kristo. Ano sabi ng Biblia? Pag ako ay kinahiya mo, darating ang araw, ikakahiya din kita.
Nabasa niyo na po yan? Yan po ay nasa Mateo. Pag kinahiya po natin ang Panginoon, o ang gawain, o ang kapatiran na talagang alam mo na siya ay nabubuhay o nahihirapan dahil sa mabuting balita. Kasi sabi ni Pablo o ako, sa aking pagkabilanggo dahil sa Kanya, ikakahiya ka rin ng Diyos. At ang masama pa nun, hindi ka lang niya basta ikakahiya. Baka sabihin pa sa iyo ni Jesus, sino ka? Diba? Tandaan po natin uli yung nasa Mateo, hindi lahat na tumatawag sa Kanya na Panginoon, Panginoon ay maliligtas, hindi. At alam niyo yung mga tumatawag po na yon, na Lord, nagpagaling ako ng may sakit. Lord, nag-evangelize ako. Lord, nag-mission ako sa ganyan. Yung mga nagsasabi nun, yung nasa Bible, mga born again po yun. Amen. Pero, yung katotohanan, base sa Biblia, merong mga born again na hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. Amen po. Kaya sabi rito ng ating verse, huwag nating ikakahiya si Kristo, huwag nating ikakahiya ang mabuting balita, huwag nating ikakahiya yung mga nararanasan nating paghihirap dahil kay Kristo. Hindi yung paghihirap na personal nating problema, hindi po. Yung nahihirapan ka, nasasaktan ka, namimighati ka dahil kay Kristo, dahil sa gawain ng Diyos, dahil sa mga tao, yun po yung sinasabi rito. Amen? Kaya wag po natin yan ikahiya. 2026 na po. Lahat magbe-birthday na uli. Tatanda na naman po tayo ng isang taon. Kailan ka pa mag-e-evangelize? Kapag uugod-ugod ka na. Diba? Tanungin mo nga yung katabi mo, kailan ka mag-e-evangelize? Yung iba sabihin nila, next year na lang. Next year, bagong taon pa lang. Di mo ba? Ito na yung panahon. Actually, matagal ng panahon na yun yung panahon na dapat ginagawa na po natin ang mga bagay na to. No? Kahit sa mga simpleng pagbabahagi, simpleng pananalangin sa mga tao, ay gawin po natin. Kaya, sabi nga, laging binigyan tayo ng Diyos ng bagong taon, lagi tayong merong bagong pag-asa. Amen? Kaya, umaasa po ako sa taon na ito, hindi na tayo magiging katulad ng taong 2025. This year, 2026, somehow po, naniniwala po kami, naniniwala rin ako, na kapag ka nagtawag tayo ng evangelism o ng iba pang gawain, ay meron na pong hinipo ang Diyos sa mga taga-SCN o may hinihipo na ang Diyos sa inyo na talagang ibigay niya na ang kanyang buhay sa Diyos. Pag sinabing ibigay mo yung buhay mo sa Diyos, ano yun, 24/7, nasa church ka? Diba? Hindi naman po. You know what I mean? Tama po ba? Naiintindihan niyo po yung gusto kong sabihin? Na pag sinabi ko, i-commit na po natin ang ating buhay sa Panginoon, alam ko naiintindihan niyo ko. Na kapag kailangan ka ng Diyos, kailangan ka sa gawain, nandoon ka. Why? Because you are already committed, not to me, but to the Lord. Lahat po tayo, ang panalangin po natin, tayo ay mag-commit na. Ibigay na po natin ng buong-buo yung ating pong puso, yung ating pong buhay sa ating Diyos. Ano pa po? Yung tagubilin sa atin dito, huwag ikahiya. Sabi sa verse 9, no? Ang Panginoong Yesus po, siya yung nagligtas sa atin at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Nakita po natin to, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pawang kabutihan na po ang nakalaan
sa atin. Ay, pastora, kung ganyan naman pala, bakit nahihirapan ako? Kung pawang kabutihan, ba't ang dami ko pa rin problema? Kung pawang kabutihan, bakit bit-bit ko pa rin ang pamilya ko? Ano yun? Hindi totoo itong Biblia, hindi totoo yung sinabi ng Diyos na ang layunin niya ay para sa ating kabutihan. Amen? Ayon sa kagandahan loob na inilian na sa atin, tingnan nyo kailan niya pa inilaan. Bago pa magsimula ang panahon. Wala pa tayo sa mundo na to, inilaan na ng Diyos ang mga mabuting bagay para sa kanyang mga anak. Alam niyo po, wag po tayong change the mindset, mga kapatid. Pag sinabing mabuting bagay, hindi po pera. Hindi lahat ng sinasabing mabuting bagay yung magpapasaya sa iyo na material. Amen? Yung pera, yung mga bagay, trabaho, kayamanan. Kasi yun yung mga naiisip natin na mga mabuting bagay. Hindi po. Yung mga mabuting bagay na inilaan na sa atin ng Diyos bago pa man, sabi rito, bago pa ang panahon, bago pa magsimula ang panahon, yung mga mabubuting bagay na yan ay yung mga gagawin natin para sa Kanya, para sa Kanyang kaharian. Kaya lagi kong sinasabi po sa inyo, na hindi porket naglilingkod ka na sa Diyos at nababasa natin sa Biblia, itong mga magagandang sinasabi na to, ito po ay totoo, ito po ay tunay, pero do not misinterpret the Bible. Amen? Diyan po nagkakaroon ng problema. Ang mga Kristiyano sa interpretation ng Bible. Kasi ang nasa isip nila, pag mabuting bagay, ayun nga po yung mga nabanggit ko kanina. Hindi po. Mabuting bagay na inilaan ng Diyos sa atin ay yung mabuting mga bagay na gagawin natin papunta sa Kanya. Yun po yun, yung mga mabubuting bagay, nakalaan na yun. Amen po. Kaya magpatuloy po natin kilalanin ang ating Panginoong Hesus. Habang may lakas ka pa, kapatid. Habang kumpleto ka pa. Tama mo ba? At higit sa lahat, habang tumitibok pa yung puso mo. Dahil kapag wala ka ng lakas, hindi ka naman na rin talaga makakapaglingkod sa Diyos. Kapag wala na rin tibok ang puso mo, lalong wala ng silbi. Tapos na yung buhay mong pisikal sa mundo na to. Uuurin na lang yung katawang lupa. Amen? Kaya sabi ng kanta, habang mayroong lakas, habang may hininga, pagpuri sa Diyos, maglingkod sa Diyos, sumamba sa Diyos, gawin ang lahat para sa Diyos. Nagtatrabaho ako O di magtrabaho ka, pero huwag mong kakalimutan yung tungkulin mo para sa Diyos. Amen po ba? Yun po yung gusto nating sabihin. Tapusin na rin po natin yung mga kaisipan na siniksik ng kaaway sa atin. Uy, busy ka. Uy, marami kang gagawin. Hindi ka pwede sa ganitong araw kasi busy ka. Iputulin na po natin yung mga kaisipan na ganyan. It's about time to prioritize what is needed to be prioritized. And who is that? Jesus Christ. Amen. Jesus Christ. Kasi mula sa simula ng buhay natin sa mundo na to, hanggang matapos, yun yung katiyakan. The completion of, tandaan niyo po, hindi pa tapos ang salvation natin. Amen? The completion of our salvation ay mararanasan pa lang natin kapag tayo po ay nandoon na sa kaharian ng Diyos. No? Kaya habang nandito pa po tayo sa lupa, ikaw ay tagapaglingkod ni Kristo, ikaw ay manggagawa ni Kristo, anong gagawin mo? Maglingkod. Amen? Maglingkod. Wala nang iba. Sino paglilingkuran ko? Paglingkuran mo ang Diyos.
Paglingkuran mo ang mga tinawag ng Diyos. Paglingkuran mo ang mga tao. Yun po yung ginagawa po natin. Amen. So, know Christ, gusto nating magkaroon, masabi na bago ka na, kilalanin mo si Kristo. Kilala mo na ba talaga si Kristo na iyong Diyos? Kilala mo na ba talaga si Jesus? Kasi baka yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesus ay yung very general knowledge kung paano natin kilala si Kristo. Kapag kilala mo na ang isang tao, even his or her darkest secret ay alam mo. And even yung characteristics niya, attitude niya, ay hindi magugustuhan niya ni TRC. Kunwari, ganyan. Kasi hindi yan red. Di ba yung ganyan? Kasi bakit mo nasabi yun? Kasi kilala mo na siya. Ikaw, kapatid, kilala mo na ba si Kristo? Lahat po tayo, hindi pa lubos ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesus. Ano ibig sabihin? Kailangan natin siyang kilalanin day by day. Paano? Magbasa ka ng Biblia. Manalangin ka. Mag-devotion ka. Mag-Bible study ka. Umattend ka ng mga gawain. Ang daming kaparaanan na nagpapakilala po sa atin ang ating Panginoong Jesus araw-araw. Yung akala mong ito nabigay ng God sa iyo, tuwang-tuwa ka na, di ba? May mga ganyan po tayong karanasan. Tuwang-tuwa tayo pag nabigay ng God. Masasaya ka pa kasi higit doon, kaya niya ibigay. Amen? Kaya, hindi mo pwede sabihin, I really know Jesus Christ very much. No. Hindi mo siya talaga lubusang kilala. At walang makakalubos. Bakit? Yung kaisipan niya, hindi po natin kaisipan. Ang kaparaanan niya, hindi po natin kaparaanan. Amen? Bilang panghuli po, dito sa ating verse, sa verse 10. Sabi po rito, ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Paano po yung nilupig na ni Yesu Kristo yung kamatayan? Ibig sabihin, hindi na tayo mamamatay? Mamamatay pa rin po tayo physically. Amen? Noon po, nung hindi pa napapako si Jesus sa krus, amen? Kaya nga siya bumaba sa impyerno. No? Nung hindi pa siya napapako sa krus, ang kamatayan ng tao, katumbas agad noon ay kaparusahan. Kapahamakan. Naunawaan niyo po? Pero nung siya po ay pinako sa krus, no, muling nabuhay, namatay siya at muling nabuhay, He ascended in Sheol, no? He descended pala in Sheol. Sheol is hell, no? Para ano? Para yung mga taong karapat-dapat kinuha niya. Ngayon, namatay na si Kristo sa panahon natin ngayon. Amen. Namatay na siya. Hindi na siya bababa sa impyerno. Kaya ngayon, kung sa langit ka, sa langit ka. Kung sa impyerno ka, sa impyerno. Ganun po ngayon ang mangyayari sa mga tao. Pero napagtagumpayan niya yung kamatayan kasi, kaya sinabi ng Biblia, na nilupig niya na ang kamatayan kasi after our life here on earth, we will have a new life in His presence. Nakuha niyo po? Naintindihan po natin? Kaya nilupig niya yung kamatayan. Magkakaroon pa tayo ng bagong buhay uli. Kaya nga sabi sa Revelation, magkakaroon ng bagong Jerusalem, bagong langit, bagong lupa. Sinong patitirahin niya doon? Sa bagong langit at bagong lupa. E di yung mga makakasama niya sa kanyang kaharian. At yun po yung ninanais ng bawat isa sa atin, na tayo po ay makasama.
At dumating ang panahon kung saan natin i-spend ang ating eternal life ay sa piling po ng ating Diyos. Amen. Kaya sabi rito ay nilupit at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Alin po yung mabuting balita? Si Kristo. Ang gospel. Ang kaligtasan. Amen po. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay worker ka na, mahusay ka nung nakaraang taon, mas paghusayan mo pa ngayong 2026. Kung ikaw naman ay manggagawa na medyo naglaylo nung nakaraang taon, maging alive ka ngayon. Amen. Because every day, habang nagpapalit ang araw, nagpapalit ang taon, nababago ang panahon, hindi natin alam kailan matatapos at kailan darating si Kristo. Anong pinaghahandaan natin? Na sa kanyang pagdadating, tayo po ay nakahanda. Tayo po ay nakahanda na sunduin niya, amen, na sunduin niya sa alapaap at dali niya sa kanyang kaharian. Yun po yung nais natin. Kaya, kailan po natin pagsusumikapan yung ating buhay espiritual dito sa lupa? Ngayon na kapatid. Simulan mo na ngayon. Kung hindi ka pa naman din workers, ngayon, kahit nung isang taon, manalangin ka na magamit ka rin ng Panginoong Hesus sa mga darating na panahon, habang may panahon pa. Kasi po, di ba nabasa naman na natin sa Bible, darating ang panahon, wala nang panahon. Naalala niyo na ba yun? Saan po yung makikita? Parang unang Pedro ba yun? Kung may makakita po. Darating po ang panahon, wala nang panahon. Kaya habang may pagkakataon pa po tayo, let us serve our Lord Jesus Christ. Let us work for our Lord Jesus Christ. You know what workers do? Alam niyo po ba anong nagagawa ng mga manggagawa ng iglesia? The workers move the church. Napapakilos niya, napapagalaw niya ang iglesia kapag ka may mga workers. Amen? Kaya imagine mo, ito tayo. Sa ngayon, konti pa lang tayo, di ba? Pero nag-move tayo. Mabagal nga lang. Bakit tayo mabagal? Kasi, bakit po tayo mabagal? Kasi konti yung workers. Para bang kung, tingnan niyo po yung ilustrasyon, tayo po ay nagbubuhat, konti yung bumubuhat. Hindi lahat din nagbubuhat. Amen. No? So the workers, tingnan nyo kung gaano kahalaga ang mga manggagawa ng Diyos. The workers move the church. Dahil kung walang workers, anong silbi nito? Naunawaan po ninyo? Kung wala pong mga manggagawa, anong pong silbi natin dito? Anong ginagawa po natin dito? Diba? Bakit ka nandyan? Bakit ka born again? Kung hindi mo naiintindihan, bakit ka worker? No? Kung wala pong gagawa o manggagawa. And workers make the church alive. Siya po ang isang dahilan para ang isang iglesia ay manatiling buhay. Kapag wala nang gumagalaw sa iglesia, anong mangyayari sa iglesia? Mamamatay po ang iglesia. I remember, meron na po akong senior sa SCM. Mga bagay na gagawin ng isang Kristiyano para mamatay ang church. Nabasa niyo po ba yung senior ko na yon? Kapag po ako nag-share, ibig sabihin po kailangan natin yung malaman, basahin, alamin, dahil yun po ay mahalaga. Mga bagay na magagawa natin para mamatay ang iglesia. Maraming mga bagay na nagagawa ng Kristiyano
para mamatay ang iglesia. Don't you know, isa doon ay yung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kung ikaw ay isang Kristiyano at hindi ka nagbabasa ng Biblia, isa ka sa nagiging dahilan para mamatay yung church mo. Kaya nakikita nyo ba kung bakit ko kayo pinupursige at ini-insist na magbasa ng ng Bible nyo? Amen? Nakikita po natin yung kahalagahan ng bawat ginagawa po natin. Hindi lang dahil para again and again I say, we do not do things here para lang meron tayong masabing programa. No. We do things here because that's what God wants us to do. To read His Bible, to meditate His Word. Kada kailan? Day and night. Tanong mo yung katabi mo, nagbabasa ka ba ng Bible? Paano pa? Hindi ko na babanggitin lahat. Babanggit lang ako ng ilan. Ano pa yung ibang dahilan? Para patayin natin yung church. Huwag kang umaten. Amen? Pag wala nang umaaten, kakaunti nang umaaten, malaki yung risk na mamatay ang iglesia. Amen po. Kaya ganoon lang din natin pinapaalalahanan ang mga kapatiran na sila po ay dumalo sa gawain. Bakit ayaw nating mamatay ito? Bakit gusto nating mamatay? Binigay ng Diyos to. Tama po ba? Bakit gusto nating buhayin ito? Pinagkatiwala ng Diyos ito sa atin. Biro mo, of all people, tayo'y pinagkatiwalaan ng Diyos sa isang iglesia. Hindi ba tayo mapalad? Minsan kasi hindi po natin nakikita yung big picture ng Lord eh. Kung ano talaga yung ginawa niya. Minsan hindi natin nakikita. Yung mga Kristiyano, ang nakikita lang nila, yung problema nila, yung blessing nila, sila, yung sarili nila. But yung sa bilang iglesia, nakakalimutan na nila, ay, ako pala yung kabahagi ng katawan ni Kristo. Dapat nare-remind, no? Uy, yung ikaw kamay ka, ba't wala ka kanina? Wala tuloy dumampot nung dumi. Ano na yung gusto kong sabihin? No? Kaya nahihirapan tayo. Why? We only have few people and few workers, but I do believe God will sustain us. Ayaw nila, may papalit ang Diyos. May bibigay ang Diyos sa atin. Kahapon ba yun? O nung isang araw, may nag-chat sa akin. Maglilid na po ako sa church, sabi niya. Sagot ko, okay. Hindi ko na siya hinabol. Bakit? Matagal na siyang wala dito eh. Kahapon lang siya nagpaalam, pero matagal na siyang wala dito. Kaya sabi ko sa kanya, mag-lead ka na rin sa mga GC kung saan ka naroon. Total, may church na siya eh. Baka doon siya lumalago. When they decide, we will give them freedom. Wala nang drama-drama. O ba't ka aalis? Ano ba nagawa ng church sa'yo? Kesyo. Hindi na. Kasi matagal na nang iniwan to eh. Matagal na siyang wala. Halos buong isang taon wala ka. Tapos ngayon ka lang magpapaalam. Kaya talaga sinabi ko sa kanya, okay. Tapos mag-lead ka na rin sa mga GC. Kung di siya mag-lead, ako magtatanggal sa kanya. Pero binigyan ko siya ng kalayaan na kusa siyang mag-lead sa GC. Huwag niyong ma-misinterpret yun. Hindi po ako harsh. Sila nagdesisyon noon, matagal ng panahon. Hindi po ako. Amen? Kaya, ganun po kabigat
kapag ang workers sa iglesia ay di kalidad. Kaya ang prayer natin dito, di ba? Hindi basta-basta worker, quality workers. Hindi basta yung maggumawa lang, okay na yan, nakatugtog lang, okay na yan. Hindi. Amen? Pag kailangan i-correct, kino-correct natin. Dahil hindi, ang pinaglilingkuran natin mga kapatid, hindi basta-basta. Kaya yung gawa natin, dapat hindi rin basta-basta. I always remember this, hindi ko to makakalimutan. Noong time ng JCSGO pa, at nasa music team ako, palaging sinasabi ng leader namin, excellence ang ibibigay natin sa Diyos. Excellence, hindi yung, ay, basta tumugtog ka dyan, ay, basta kumanta ka dyan. Hindi pwede. Ay, tagalipat lang naman ako ng ano. Kaya very particular ako sa mga ganyan. Pag hindi nag-a-attend, ba't yan nakatayo dyan? Pag hindi nag-devotion, bakit nandyan yan? Talagang sinisita ko po. Because we do not serve an ordinary man. Hindi siya tao. Biro mo, pinaglilingkuran mo, hari ng mga hari. Tapos sasabihin mo, okay na yan. Pwede na yan. Kaya, doon, nadala ko talaga yun hanggang ngayon eh. Whenever I do things, excellence. Ito, hindi to excellence. Kasi hindi pa lubos yung lakas ko. But I thank God kasi nabigyan niya ako ng kapahayagan para sa araw na to. Actually, last week niya pa naman to binigay. Pero hanggang kahapon, wala kong sulat ang notebook ko. Kagabi lang. No? So we do things here with excellence. Why? We serve an excellent God. Amen. Kaya hindi ko gusto naririnig dito yung okay na yan. Pwede na yan. Ipasok na yan. Hindi pwede. No? Kaya mapapansin ng iba, they are really undergone training. Nag-training talaga sila. No? Marami naman kasi talagang magaling. Pero tingnan mo yung puso. Sumusunod pa. Diba? Okay naman ako sa magaling. Pero kung ang puso mo naman ay hindi magaling, ay hindi rin tayo magkakasundo. Again and again. Limiin nyo po, himayin nyo yung characteristics ng isang manggagawa, tagapaglingkod ng iglesia. Tingnan natin mabuti. Panginoon, hindi pa ako lubos na ganito. But then pray. Pray, Lord, gawin mo akong ganito. Nasain po natin mga kapatid. Amen? I-desire natin that whenever we do our ministry, whenever we serve our God, we give our excellence to our Lord Jesus Christ. Kaya nga yung anniversary natin, once a year lang yung ginagawa eh. Magdamit ka ng maganda. Once a year lang naman eh. Tama po ba? Why, dapat nga every Sunday eh. Pero sabi nga, hindi tayo tumitingin sa panlabas na ano. But you know what? It still matters. It still matters. When you serve the Lord and you want the best for your God, you want to be the best for your God. Kahit itsura mo, teka, haharap ako sa hari. Diba? Parang ganyan, teka, haharap ako sa hari. Teka, sasamba ako sa Panginoon. Kahit pa sinasabi na ang mahalaga ay puso, tama naman yan. Mahalaga naman po talaga ang puso. Pero mga kapatid, gusto ko lang kayong mapalitan na rin yung mindset nyo. Kasi, sabi, mainit kasi dito, kaya dapat ang isusuot yung mga, kung ano yung presko sa katawan niya. Bakit? Hindi mo ba kaya magtiis ng ilang oras para sa Diyos? Hindi mo kaya yung tiis ganda? O tiis pogi? Tama po ba? Changing of mindset. Kahit hindi po tayo nalilita ng nagde-dress coding dito, but you have to start, sabi nyo, you want to start the year right?
Even that matter, start it right. Dress up for your Lord. Dress up for your God. Tayo, ang hinihingi lang natin, once a year, anniversary. Why not give the best every Sunday? Amen? Every Sunday, maging maganda ka. Hindi sa asawa mo, sa Panginoon. Hindi sa crush mo, sa Panginoon. Hindi sa boyfriend, girlfriend mo, sa Panginoon. Kasama po yan sa pagiging tagapaglingkod ng Diyos. Amen. Kaya ngayon, sasabihin yung mainit, magtiis ka. Mas mainit sa ilalim. Di mo ba? Konting oras, tiisin po natin. Konting oras at panahon na mag-aayos ka. Kaya nga hangang-hanga ako talaga sa mga mga saksi. Kahit kayo, alam ko, humahanga din kayo. Biro mo, nag-e-evangelize sila, pero tingnan niyo po yung nila. Maayos sila. Yung mga babae nakadress, naka-shoes, kahit umuulan. Yung mga lalaki naka-long sleeve, napakainit. Pati yung mga batang kasama nila naka-dress, yung mga batang lalaki naka-ano. Because they know and they understand what is best for the Lord. Hindi ko sinasabing hindi nyo yun nauunawaan, pero change your mindset, mga kapatid. It's about time that you give your excellence to our excellent God. You want to become an excellent worker? We must be. Why? Because we are serving an excellent God. Kaya kailangan talaga excellent worker po tayo. Amen. Hallelujah. Dalangin ko po, meron po kayong napulot sa umaga na to. Niimbitahan ko po kayong tumayo. Mananalangin po tayo. At dalangin ko na kapag desisyon na po kayo sa estado ng inyong pagiging manggagawa, tagapaglingkod ng ating Diyos. Kung kayo po ba, o ano na yung desisyon mo, kung noon hindi ka masyadong naglingkod, ngayon nakapag-desisyon ka na, maglilingkod ka na. Hindi ka pa naglilingkod, ngayon nakapag-desisyon ka na, maglilingkod ka sa Panginoon. Kung kailan ang tamang panahon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Manalangin po tayo. Kausapin po natin ang ating Panginoon. At purihin po natin ang ating Diyos. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, ang buhay ko nakalaan sa iyo. Ang buhay ko, ako'y maglilingkod sa iyo. Amen? Dahil ganun po tayo tinawag ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang buhay ko'y sadyang laan lamang para sa iyo. Gamitin mo ang aking buhay para maglingkod sa iyo. Buhay ko, ang buhay ko'y puno ng sigla mula ng makinalaman. Buhay ko'y iyong ikaw. Tataas dakila ang ngalan mo, iyayag dakila pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal ka, Panginoon Jesus. Bibigay lahat para sa iyo. Sumusunod sa mga yakap mo, inaalay sa iyo ang buhay ko, ito ang buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Gawin po natin panalangin ito sa ating Diyos. Habang tayo po ay lumalapit, dumudulog, nakikipag-usap sa ating Diyos. Alay po natin ang ating buhay sa ating Panginoon.
Gamitin mo ang buhay ko. Mahal kita, Panginoon Jesus. Binigay lahat para sa iyo. Susunod sa kanyang mo, inaalay sa iyo ang buhay ko ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, Lord. Nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Nilalapit namin sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Bawat isang Panginoon Jesus. God, kilala mo kung sino yung mga manggagawa mo sa oras na to. Humaharap kami, Panginoon, minsan pa sa iyong harapan, O Diyos. Sa napakarami namin pagkukulang sa iyo, God. We ask your forgiveness. Sa lahat ng mga liway namin, Panginoon, in ignorance and neglection, Panginoon, sa mga gawain mo, sa mga pagtawag mo, sa mga paalala mo, O Diyos, we ask your forgiveness, God. And now we are praying, Lord God, once again, ilalapit namin sa iyo ang aming mga sarili, O Diyos. Tinataas sa iyo, Panginoon, ang lahat ng manggagawa ng SCM, Panginoon. Ang mga tunay na manggagawa na may puso sa iyo, Panginoon. May puso sa iyo gawain, O Diyos. Sa lahat ng mga nalumpaypay, napagod, nanghina noong nakaraang taon. Muli mo pong pasiglahin ang mga manggagawa mo, God. Sa oras na to, O Diyos. Palimulan ang bagong taon, panibagong sigla, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon na ibibigay mo sa amin para maglingkod ang kapan namin, God. With all our strength, with all our mind, with all our soul, with all our heart, Lord. At nawa maibigay namin sa iyo, O Diyos, palagi, Panginoon, ang excellency, O Diyos, because you are an excellent God. I'm praying, Lord, right now for all the workers, God. And for those who are not yet workers. And for those who are workers na nanlamig, Panginoon. O doon sa mga walang balak na maging manggagawa mo, touch their heart, God. Mangusap ka sa bawat isa sa oras na to, God. The reason why we are here is because of you. The reason why you are called us because of you. The reason why you called us and appointed us to minister is to serve you, Lord God. Kaya patuloy mangusap ka sa bawat isa. Bagabagin mo ang bawat isang Panginoon na hindi kami mapapakali hanggang hindi kami sumusunod sa iyo. Na hindi kami matatahimik hanggang hindi kami gumagawa sa iyo. Hanggang hindi ka namin inuunang, Panginoon Jesus. It's about time, Lord, na ikaw naman yung unahin namin. Tapos na yung mga panahon na nauna namin ang mga bagay sa mundo na to at tinatapos namin ang mga bagay na yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ngayon, binigyan mo kami ng panibagong taon, panibagong pag-asa. Hayaan mo, O Diyos, manantiling matapang at tapat sa pananampalataya ang iyong mga manggagawa, O Diyos. At dadagdagan mo, O Diyos, ikaw ang magdaragdag ng mga manggagawa sa iglesia na to. As you have said in your word, Lord God, we should ask for the Lord of the harvest. And right now, we are asking you, Lord Jesus Christ, the Lord of the harvest, to send us, Lord, more workers, quality workers, Lord God, na makakatuwang namin sa iglesia na to. Send forth, Lord God, workers that they are willing to commit their lives to you, Panginoon. Maging ang mga taga dito na mismo, Panginoon. Kung hindi pa ganun kalubos ang mga commitment namin, Panginoon, this time, God, hayaan mo makapag-commit ang mga tao sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, bless us. Being your worker, bless us, Lord God. And continue to anoint us, Lord God. The anointing that comes to you alone. Ikaw po ang magbigay nito sa amin, Panginoon. Dahil ikaw naman ang tumatawag sa amin, O Diyos. Salamat po ng marami, O God. We are
more than expectant, Lord God, in our prayer. Because we know you will answer us. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa, sambahin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito. Itataas sa kilangalan mo, ihahayag ang ilang pag-ibig mo. Gamitin mo ang buhay ko, mahal kita, Panginoon Jesus. Bibigay lahat para sa iyo. Susunod sa mga yaman mo, inaalay sa iyo ang buhay ko ito. Maglilingkod sa iyo. Hallelujah. Thank you, God. As we partake our communion right now, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord God. Because you are continually blessing us and giving us this moment na alalahanin ka namin, Panginoon, kung anong ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo. Huwag namin kakalimutan na binigay mo yung buhay mo para sa bawat isa sa amin. That's why you deserve our lives, you deserve our heart, you deserve our strength, deserve mo lahat-lahat sa amin, ang kabuuan namin, Panginoon. Deserving ka dito, God. Kaya Lord, bless mo po itong communion elements as we partake this, Lord God. Continue to examine us, Lord. Mangusap ka, God. Banal na Espiritu. Patuloy na mangusap ka sa bawat isa. Hallelujah. Manatilig po tayo sa presensya ng Panginoon habang hinihintay po natin to. Amen. Handa na po ang lahat. Taas po natin ang tinapay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat. Kahit paulit-ulit namin sabihin, God, thank you for your life. Thank you for your amazing love. Kasi yun yung totoo. Hindi kami worthy, God, pero ginawa mo kami worthy. Hindi kami katanggap-tanggap, pero tinanggap mo kami, God. Salamat po. Lord, as we partake this bread, Lord, naalala namin ang katawan mo, na siyang sumalo ng lahat ng sakit, lahat ng sugat, hanggang sa patayin po ito, God. Yun ay para sa amin, na dapat kami ang makaranas, pero hindi mo pinahintulutan. Thank you, Lord. We are healed. We are victorious. Amen po natin. Ganun din, Panginoon, ang katas ng ubas na to, na yung dugo mo malinis, yung dugo namin marumi. Pero yung dugo namin ginawa mo malinis. Kaya nga kami tinawag na righteous. Pinagpalit mo yung kalagayan mo sa amin, Panginoon. Salamat. Gaano ka kadakila. Minsan hindi po yata naunawaan ng mga tao itong bagay na ginawa mo na ito. But we're praying this year, Lord God. Mas marami pang tao ang makaunawa at makakilala po sa iyo. And use us, Lord God, as a channel of your word, as a channel of your blessings to serve others. Inumin po natin. Amen.